Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sagutin natin ang tanong na are ni Raga regarding sa magkano ga ang gastos sa Eskwela Guida para magkaroon ng patente di guida dito sa Italia. Alamin natin ang detalye Raga. Doon po na sigla. Partiamo! Kung halimbawa na hindi mo na i-convert ang iyong Philippine driver's license into Italian, opure, ikaw ay wala talagang driver's license at gusto mo na magkaroon ng patente di guida, magkano ga dapat ang ihanda mong budget para magkaroon kanyan? Walang fixed na presyo para sa pagpasok sa autoskola, sa eskwela guida, at doon din sa gastos mismo para magka-patente. Bakit? Dahil iba-iba ang singil ng mga autoskwole at nakadepende din iyan sa chita o probinsya kung nasaan ang autoskwola. Kaya sa video na ito ay bibigyan kita ng idea base sa aking personal experience at sa kalakaran dito sa isang autoskwola sa Milano. Ang bayad sa autoskwola para sa enrollment, para sa Patente B, ay nag-average ng 400 euros. Ulitin lang natin na hindi pare-parehas ang singil ng mga autoskwole. Maaaring mas mababa sa 400 euros o maaari din namang mas mataas diyan ang singil ng iba. Baka ikaw ay may idea Raga, magkano ga dyan sa inyo ang bayad sa autoskwola? Paki-comment ha, para magkaroon din ng idea ang iba. Kasama sa binayadan sa autoskwola ay aring libro o manuale na gaya nito. Okay? Itong manual nito ay binubuo ng Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 25. Kasama din aring garning libro de quiz na kung saan aring naman nandun na yung mga sample quiz. Doon din sa enrollment fee na binayadan sa autoskola ay kasama yung lecture kung saan ay i-explain nila yung kada kapitulo para matulungan ka na ikaw ay matuto at ikaw ay maging ready sa pag-exam mo ng teorya. Depende sa eskwela, pero generally hindi naman required na atinan mo dapat lahat yung mga lectures kasi pwede namang self-study. Pero ako personally, wala ako naging absent doon sa 25 na chapters. Lahat yun ay naatinan ko. Para sa akin at marahil ay mag-agree ka dito kasi malaking tulong sa ating mga estranyeri na hindi naman ganun kagaling sa pag-intindi ng Italian language ang umattend lagi ng mga lectures. Aside sa enrollment fee, may babayadan din na fee para sa medical certificate na yan ay doon kukuhanin sa medico di base. Nagre-range sa 80 euros to 150 euros ang bayad sa medical certificate. Depende sa singil ng mediko. Tapos, may babayaran ulit sa autoskwola na medical check-up sa okulista para tingnan kung malinaw pa ang iyong mga mata. 50 euros din iyon. Ulit lang, maging iyan ay maaaring mas mababa din or mas mataas ang singil ng iba. Kapag ready ka na sa pag-take ng exame di teorya, may fee ulit na babayaran para diyan, 110 euros. Ang exame di teorya ay 30 questions answerable by true or false na mayroong time limit na 20 minutes. Massimo 3 errori ang pupwede para makapasa sa exam. Kapag ang errori ay 4 o pataas pa, butsato na kapag ganon. Kung halimbawa na bumagsak sa exam ng theory, pwede na mag-retake ng isang beses. Dopo un mese e un giorno. As long as pasok pa sa 6-month period, magbabayad ulit ng fee para sa pag-retake ng exame di teorya. If ever na hindi pa din makapasa sa second exam ng theory, nag-retake na tapos ay bagsak uli, purtropo ay mag-uulit na tuto da capo. Meaning, mag-i-enroll ulit, magbabayad ulit, pati yung mga medical, certificate, at saka check-up kung mga kinakailangan gagawin ulit. Pati bayad ulit doon sa pag-take ng exame di teorya. Kaya dapat ay makapasa sa first take o kaya naman ay sa second take ay dapat ay makapasa na para maiwasan na yung mga gastos na iyan. Kapag ka naman
nakapasa na sa esame di teoria, mabibigyan ng folio rosa. Ganun yung folio rosa. Okay, itong folio rosa na to, kailangan para sa lezione di guida or actual driving lesson. Ang folio rosa ay mayroong validity na 12 months. Ang lezione di guida ay may bayad din. Mula 40 to 60 euros per hour. Depende pa din ang presyo sa zona at sa singil ng autoskuola. Ang required dati ay at least 6 hours ng lezione di guida. Pero ngayon, gaya ng ating nabanggit na sa isang previous vlog, ay magiging 8 hours na ang required. Depende kung ilang oras ang magagawa mo sa actual driving. Ang instructor kasi ang magbibigay sa iyo ng konsilyo. Kung ready ka na ga o hindi pa na mag-exam. Pero ikaw pa din ang magdi-decide kung mag-e-exam ka na ga o hindi pa. Example, 40 euros per hour ang bayad. Tapos ay naka 10 hours ka ng actual driving. So 400 euros ang naibayad mo para doon sa actual driving lessons. Kung halimbawa naman na umabot ka ng 20 hours ang nagawa mo, tapos ay 40 euros per hour, ay di 800 euros yon. Yun ang babayaran. Kapag mag-e-exam na para sa actual driving or esame di guida, may fee ulit na babayaran na circa 160 euros. Kapag nakapasa sa esame di guida o pratiko, mismong after ng exam, abutan na, okay? Ibibigay na agad sa iyo ng esaminatore ang iyong patente di guida kapag ikaw ay napasa. Okay? Pagka ikaw ay nakapasa doon sa esame di guida. Ibibigay na agad sa iyo right away yung iyong patente. Kung halimbawa naman na bocciato sa esame di guida, bumagsak, pwede pang mag-retake dopo un mese e un giorno as long as valid pa ang folio rosa. Pero magbabayad ulit ng fee para sa pag-retake ng esame di guida o pratiko. Ang konsilyo ko raga, ang gawin mo na mindset, if ever na hindi ka makapasa doon sa first take, dapat iisipin mo na sa second exam mo o sa pag-retake mo ng esame di guida ay dapat na makapasa ka na. Kung kailangan na magdagdag ka ng oras ng actual driving, sabi nga ay mamumuhunan ka na para ikaw ay makasigurado na makakapasa ka na. Kaya sabi nga, kapag smooth lahat at first take lang ang parehas na exam mo sa theory at saka sa exam sa actual driving, kapag tinotal mo lahat ng gastos na example natin kanina na in-enumerate natin, kung halimbawa din, 15 hours ang iyong actual driving na 40 hours per hour yun, ang magiging total ng gastos para ikaw ay magkaroon ng patente di guida ay 1,420 euros. Pero, lilinawin natin ito raga ha. Siyempre, maaari na yan ay mas mababa o kaya naman ay mas mataas. Maaaring madagdagan ng amount na yan kung mas mahal ang singil ng autoskuola. Kung halimbawa na mag-retake ng exam, syempre, yun ay another gastos. Mas lalaking gastos mo. At saka kung sakali na mas mahigit pa sa 15 hours ang magiging actual driving lessons na gagawin mo. Syempre, madadagdagan ang iyong gastos. Sana ay nakapagbigay sa iyo ng idea ang video na ito sa gastos para magkapatente di guida na kategorya B dito sa Italia. If ever naman na ikaw ay may maidadagdag na info o baka mas mura o mas mahal ang fees na binayaran mo, sana ay makapag-comment ka para makapagbigay tayo ng idea sa iba. Maraming salamat sa panonood mo raga at sana ay ma-share mo rin ang video na ito sa iba para maging aware din sila. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!